Mayabag sa pasilyo, 2:00 ng gabi. Bintanang nakangisi habang kandila'y nanginginig. May batang di ba katulog, may dilat na mga mata. Kasi may halimaw raw na humihinga sa ilalim ng kama. Pero di sungay ang kinatatakutan ng babae. Hindi multo, hindi demonyo, hindi anino sa dilim, kundi lalaking marunong magsuot na mukha ng tao. Di kaya magdasal sa umaga matapos maghahasa sa gabi. May kumakalansing na sinturon sa katahimikan. Parang kampana ng impyernong papalapit na naman. At bawat hakbang ay parang tunog ng kamatayan. Habang nanginginig ang biktimang pilit di sumisigaw. Kawan mo ang tenga mo, pero maririnig mo pa rin ang iyak. Patayin mo ang ilaw, pero di nawawala ang bangungo. May dugo sa dingding na di nakikita. May kaluluwang araw-araw na kanyang pinapatay. At sa bawat nang nalulunod sa takot, may demonyong lalong ginaganahan sa silid. Putang ina, hindi ito kwento ng multo sa sementeryo. Mas nakakatakot ang taong humihinga habang sinisira ang pagkatao mo. May mga babaeng naliligo ng madaling araw. Kinikiskis ang balat hanggang mamulat pagdugo. Akala niya matatanggal ang bakas ng kamay, pero trauma'y parang tatong sinusunog sa laman. At alam mo kung anong tunay na nakakatatat. Yung rapis na may pamilya, may trabaho, may mga kaibigan. Tatawa pa kasama niya bukas habang yung biktima takot lang huminga mag-isa. May bibig siyang tinahin ng kahihiyan. Kasi ang mundo mahilig mamintang ng biktima. Ba't ka kasi nandun? Bakit di ka lumaban, tangina? Papakailangang mamatay muna ang babae bago paniwala. Pero makinig ka, darating din ang gabi ng mga halimaw. Kapag lahat ng sigaw ng biktima bumalik na parang kulog sa tenga nila. At bawat bangungot na iniwan nila sa iba, sila naman ang lununurin. Walang dasal, walang takbo, walang ilaw na sasagip sa kanila. Kaya kapag may narinig kang higpi sa dilim, baka hindi multo ang gumagala sa kisame. Baka alaala yun ng babaeng pinilit patahimikin. At habang natutunan